Okay, so what's up? So, tuloy ko lang tong statistics na na video kasi yung sa isa namin subject nag-statistics eh. So, try ko lang siyang i-run. Okay, so nasa Jupyter Notebook tayo. So, Z-score yung yung topic. So, in-import ko NumPy, Matplotlib, Seaborn, tsaka statistics. So, ngayon yung parang scenario na mangyayari. So, paano ba to? So, merong 100 students na nag-exam. Tapos, yung 100 students na nag-exam. Tapos, ito yung scores nila. So, parang nag-define na ako ng random na scores. Pero, siya ay normal distributed. So, alam niyo naman yung normal distribution. So, ganito siya. Parang Bell's curve. So, recap lang. So, itong standard normal distribution, ganyan yung shape niya. Yung nasa pinakagitna, yan yung average, So, pag standard normal distribution, sadyang ganito na yung nasa baba niya. Yung nasa baba, ang nasa gitna ay mean or zero. Tapos ito ay mga standard deviation. So, 1 standard deviation, 2 standard deviation, tsaka 3 standard deviation. So, and then, alam nyo naman na ang 1 standard deviation, nag-accumulate siya ng 34% ng data mo. So, pag 1 standard deviation, below and above the mean or yung average, so nasa 68% siya. Tapos, pag 2 standard deviation, nasa mga 95%. Tapos, 3 standard deviation, so nasa, 99% yata. So, basta pag ganito ay, ito yung nag-accumulate ng sa buong data mo. 100%. Parang, probability. Basta nandyan lahat yung data mo. Okay, so mas maintindihan nyo siya dito. Siguro. So, nag-define ako ng mga scores and ito yung scores niya. Ayan. Kung wari, ito yung mga scores ng mga estudyanteng nag-exam. So, 100 to ha. Tapos, sinet ko yung average niya na 82, tsaka yung standard deviation niya ay 6. So, standard deviation naman ay yung spread lang. So, average ng mga score nila ay 82. Pero hindi naman to accurate kasi ginawa ko siyang, random naman siya, tsaka ginawa ko siyang integer. So, ngayon, pag ipa-plot ko siya, yung parang histogram, ganito yung plot niya. So, nandito yung marami, kasi nga average eh. So, nandito yung marami. Nakapalibot sa 80, mga 82 nga, yan. Tapos, makikita nyo na merong mga ganito. Syempre, merong sa exam na yung mga matatalino. So, syempre, mataas yung score nila. And meron ding mga mabababa yung scores. Kaya nga, normal distribution eh, ganyan. May average. So, parang kung ialin tulad mo siya dito. So, kuwari ay 1 standard deviation. Ito. Ayan. Di ba pag parang in-smoothen mo siya, ganyan yung itsura niya. Okay. So, sinasabi dito, 68%. Kuwari ay 1 standard deviation. Ano ba standard deviation natin? So, 6. Kuwari 88. So, between ang average natin ay 82 ito. Tapos, 88. So, 82 between 82 tsaka 88, nandun yung 34%. No, 34% ng estudyante ng 100%. 34% ng 100 na estudyante nag-exam. Ang score nila ay 82 at 88. Based dito, ang average natin ay 82. Ang standard deviation natin ay, ang 1 standard deviation natin ay 6. So, 82 tsaka 88, ibig sabihin, 34.1. 34% nandun yung So, pag 2 standard deviation naman, so, 1 standard deviation natin ay 6. So, 6 times 2 ay 12. So, between 82 tsaka 94, nandun yung, ayun, pag-add nyo lang to, parang 47%. So, basta ito ay parang distribution nga lang, parang percentage. So, kung titingnan natin yung mean, pasakto, 82. Syempre, 82. Standard deviation natin ay 6.5.
63. Ano? So, basta nasa 6 pa rin siya. Ano? And then, yung one standard deviation above the mean natin ay, so 88, 82, tsaka 88. So, kung titingnan mo, ito yung mga scores nila sa, ito yung mga estudyante nakascore na 82, between 82 tsaka 88. Yan. Tapos, kung kukunin mo ang percentage, dapat around 34% dapat siya. So, tingnan natin. So, 35%. Okay lang. So, baka nandun yung sa iba. Ano? Dito napasama or dito. Siyempre, hindi naman laging ganyan. And then, ano ba yung ano ko ngayon? So, Z-score, parang sinasabi niya lang kung gaano kakalayo sa average. Parang kung ilang standard deviation kakalayo sa average. Ayan. Kuwari ay yan. Siyempre, pag nandito ka, pag malayo ka, ang Z-score mo ay nasa lagpas ng 2. Parang nahigitan mo na yung 97%. Parang ganon. Kuwari, di ba ito yung score nila? Up to, so kuwari ito. Kuwari up to 100. Ang naging score mo siguro ay, kuwari 90. Ito pala nakaset dito. 90. Itong kanyang yung formula ng Z-score. Z-score formula. Yan. Z is equals to yung observed value, yung parang kuwari score mo, minus yung average over standard deviation. So, kung kuwari ang score mo ay 90, nakascore ka na 90. Kasi sa Z-score, parang nakukuha mo din yung yung kung ilan standard deviation sa ikaw sa mean. Tapos nalalaman niya yung parang percentage above and below dun sa score mo. Parang ganito. So 90 yung score mo. Tapos parang gusto mo malaman kung ilang percent ng estudyante yung nataasan mo. Parang ganon. So kuwari 90 minus mean over standard deviation. So ito yun. Sinulat ko lang yung formula dito. Yan. So equals to Z. Tapos ang Z mo ay 1.20. Ano? So nalalaman mo yung kung ilang percentage pag nagamit ka nito. Ayan, ng table, Z table. So 1.20. So 1.20. Ayan, 34. So pag positive yung Z-score mo, ibig sabihin mas mataas ka sa mean. Pag negative, mas mababa ka sa average. So positive naman tayo, ibig sabihin mas mataas ka sa average. So 1.20. Yan, 1.20. Ay, ito pala. Ito pala, dapat pala nandito. So parang 1.21 na rin. 1.21. Ito. Yan. So 0.3869. And above the mean ka. So parang nasa 88, parang nalagpasan mo yung 88% ng klase nyo. So 1.21 yata. 1.21. Yan. Yan nalagpasan mo. Nandito ka. Yan ang Z-score mo eh. So 1.206. So kaya ko ni-round up. So ibig sabihin, nandito yung Z-score mo. Nataasan mo yung mga 88% ng klase mo. So, kung wari naman, ano gang pinakamaliit dito? Ayan. 85%. Yun. Parang nataasan mo. 85%. Base dito. Nag-iba naman to kasi random. So, kung wari mo ay ang score mo ay ano bang pinakamababa dito? Hindi naman. Mga 70. 70 lang score mo. Ngayon, negative 1.8. 1.81. So, para negative 1.81. Yan, kulelat ka. Nataasan mo lang yung 3% ng klase mo. Yan, nandyan. So, yun yung Z-score. So, at least kahit ano yun eh. And then, ma-compute mo din yung
Kuwari nandito ka. Kuwari ang z-score mo ay, ayan, makakompute mo kung yung probability between, kuwari ay, ilang percent ng klase yung between 90 and above, ganon. So, parang, pag ginamit natin itong 90 above, so 1.20. 1.20. So, i-minus mo lang to sa 50. Ayan. 50%. Kasi ito ay 100%. Then, pag kinalahati mo ay tig 50 yan. 50%. So, 50 minus 38, mga nasa 12%. Ayan. 12% lang yung nakataas ng 90. So, yun, z-score.